Hello! Tara, may ikukwento ako sa inyo na sobrang ganda. Tungkol ito sa isang binatang nangangalang Joseph, na ang buhay, nako, parang isang roller coaster. Isipin mo, mula sa pagiging paboritong anak, bigla siyang napunta sa isang malayong lugar. Paano kaya nangyari yon? Halika, alamin natin. So imagine niyo to ha, sa isang iglap lang, biglang-bigla, nag-iba ang mundo ni Joseph. Mula sa pagiging super paboritong anak na inaalagaan at komportable sa buhay, naging isa siyang alipin, mag-isa, walang kakilala, sa isang lugar na banyaga sa kanya. Grabe ang pagbabago, 'di ba? Ano nga kaya ang gagawin niya sa ganong sitwasyon? Siyempre, sa umpisa, takot na takot at sobrang lungkot ni Joseph. Sino ba namang hindi, 'di ba? Pero sa gitna ng lahat ng 'yon, gumawa siya ng isang napaka-importanting desisyon. Isang desisyon na babago sa lahat. At dito natin makikita ang sikreto niya. Sa pinakamadilim na yugto ng buhay niya, nangako si Joseph sa sarili niya na mananatili siyang tapat sa Diyos. Kahit anong mangyari, gagawin niya yung tama at ibibigay niya yung best niya. At yang paninindigan na yan ang naging sandata niya. Okay, so pagdating sa Egypto, nabenta si Joseph bilang alipin kay Potiphar, na isang mataas na opisyal ng hari. Dito na nagsimula ang bago niyang buhay at dito rin siya unang masusubukan. Paano nga ba siya naging matagumpay kahit alipin lang siya? Simple lang pero napaka-powerful ng sekreto niya. Una, sipag. Kahit anong ipaggawa, ginagawa niya ng buong puso. Pangalawa, maalaga siya sa detalye. Tinitiyak niyang pulido ang lahat. At pangatlo, yung energy niya, laging positibo. Walang magic dito ha, puro dedikasyon lang talaga. At dahil sa ganda ng trabaho niya, syempre napansin siya. Nakita ng amo niyang si Potiphar kung gaano siya kasipag at mapagkakatiwalaan. Kaya naman, hindi nagtagal, siya na ang namamahala sa buong bahay. Pinapakita lang nito na kapag ginalingan natin kahit sa maliliit na bagay, darating yung mas malalaking oportunidad. Pero habang gumaganda na ang buhay ni Joseph, may darating na isang pagsubok na mas mabigat, mas mapanganib. Dito na talaga masusukat kung gaano katibay ang pagkatao niya. Bigla siyang napaharap sa isang napakahirap na pagpili. Tinukso kasi siya ng asawa ni Potiphar. Kung papayag siya, may favor, may reward at sikreto lang daw. Pero kung tatanggi siya at gagawin ng tama, ang kapalit ay kahiyan, kulungan o baka mas malala pa. Kung ikaw yon, anong pipiliin mo? Grabe, pakinggan niyo ang sagot ni Joseph. Dito mo makikita kung ano talaga ang mahalaga sa kanya. Ang una niyang inisip, hindi yung parusa, kundi yung relasyon niya sa Diyos. Para sa kanya, ang kasalanan ay hindi lang labag sa tao, kundi laban sa Diyos. Kaya pinili niya ang tama kahit alam niyang mapapahamak siya. Pero ang masaklap, dahil sa pagpili niya sa tama, ang naging kapalit ay isang malaking kasinungalingan. Pinagbintangan siya sa isang krimen na hindi naman niya ginawa. At ayon, itinapon siya sa isang madilim na kulungan. At hindi biro ang buhay sa kulungan. Lumipas ang maraming taon. Tingnan niyo itong timeline. Nakuha niya ang tiwala ng bantay, nakatulong sa iba, pero dumaan pa rin ang napakaraming taon. May isang pagkakataon sana siyang makalaya, pero nakalimutan siya ng taong tinulungan niya. Sa loob pa ng 2 taon. Grabe ang pasensya na kinilangan niya. Pero heto ang amazing kay Joseph. Kahit nasa kulungan na siya, hindi siya nagmukmok. Humanap siya ng paraan para makatulong sa iba. Pinapagaan niya ang loob ng mga kapwa niyang bilanggo. At dahil dyan, nagtiwala sa kanya yung hepe ng kulungan at ginawa siyang tagapamahala sa lahat ng bilanggo. Kita nyo? At pagkatapos ng napakahabang paghintay, biglang may mangyayaring di inaasahan. Isang gabi, ang Faraon, yung hari ng buong Ehipto, ay nananigip. At ang panaginip na to ang magiging susi para mabuksan na sa wakas ang pinto ng kulungan para kay Joseph. Nang dalhin si Joseph sa harap ng hari, pagkakataon na sana niyang sumikat, di ba? Pero hindi niya ginawa yon. Sobrang humble ng sagot niya. Sabi niya, hindi po sa akin galing yan. Ang Diyos po ang magbibigay ng sagot sa inyo. Muli, pinakita niya na ang tiwala niya ay nasa Diyos, hindi sa sarili niyang galing. At ipinaliwanag nga ni Joseph ang panaginip. Simple lang, magkakaroon daw ang Ehipto ng 7 taon na sobrang sagana ang ani. Pero susundan ito ng 7 taon na matinding tagutom na halos uubos sa lahat. Pero hindi lang siya nag-interpret ng problema,
Nagbigay din siya ng solusyon. Ang plano niya, sa loob ng 7 taon ng kasaganaan, itabi lang ang 20% ng lahat ng ani. Itago ito para may makain sa darating na tagutom. Ang simple, pero ang talino ng plano, di ba? Sobrang hanga ng paraon kay Joseph. Sa isang araw lang guys, isang araw lang, ang bilanggo naging pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa buong Ehipto. Mula kulungan, diretso sa palasyo. Ang tindi ng nangyari at lahat yon dahil sa katapatan niya. So, ano ba talaga ang aral sa likod ng kwento ni Joseph? Paano siya naging ganong kadakila? Hindi ito dahil sa swerte ha? Merong itong mas malalim na dahilan. Ang tunay na sekreto, simple lang. Ang tagumpay ni Joseph ay dahil sa kanyang pagkatao. Yung character niya ang naging superpower niya at binuo niya ito sa pamamagitan ng integridad, laging pagpili sa tama, katapatan sa trabaho, kababaang loob, at pagtitiyaga kahit sobrang hirap na. At yan ang tinatawag na tunay na pagkatao. Ito yung kung sino ka talaga kapag walang ibang nakikinig. Hindi ito bigla ang nabubuo. Resulta ito ng lahat ng maliliit at tamang desisyon na ginagawa natin sa araw-araw. Bawat tamang pagpili, kahit maliit, ay parang brick na nagpapatibay sa ating karakter. Kaya heto ang tanong ko para sa'yo. Sa pang-araw-araw mong buhay, sa pag-aaral, sa bahay, sa pakikipaglaro, anong maliliit na bagay o desisyon ang humuhubog ngayon sa pagkatao mo? Dahil tulad ni Joseph, ang pagiging tapat sa maliliit na bagay ang naghahanda sa atin para sa mga dakilang bagay sa hinaharap.